Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, sinabi ng pinunong nakabalabal kay Kinnan, para mailigtas mo ang dalawang babaeng iyon, kailangan mo ang mga bangkay ng siyam na langit na si Zaizun, tama ba? Sakto, pumatay ako ng 10, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Kinnan at dagdag pa, ang kapalit, isang pabor mula sa iyo. Nang makita ni Meng Jiao na personal siyang nilapitan ng lalaking iyon at kinausap si Kinnan, agad siyang nabahala at sumigaw, Kinnan. Lumingon ang pinunong nakabalabal at tiningnan si Meng Jiao. Oh, ganyan mo pala siya kamahal. Siya ba ang iniibig mo? Kung ganon, sumama ka na rin sa kanya. Pagkasabi nito, tinapik din niya ang balikat ni Meng Jiao. Sa isang iglap, nakahawak na ang dalawang kamay ng lalaki sa balikat ni Kinnan at Meng Jiao. Pagkatapos, mula sa kanyang palad, lumitaw ang isang bolang kristal na kulay lila at agad nitong ikinulong ang dalawa. Tumingin si Kinnan palabas at napamura, lintik. Paano tayo makakatakas dito? Biglang lumiwanag ang pulang sinulid sa kamay ni Kinnan. Mula rito, lihim na nagsalita sa kanya si Empress Feiyu, Kinnan, nahuli ka man ng taong ito, hindi kanya sinaktan. Binigyan ka pa nga niya ng 10 bangkay ng siyam na langit na si Zaizun. Tiyak na may mas malalim siyang layunin. Sa ngayon, obserbahan muna natin ang kanyang galaw. Kung susubukan kanyang saktan, narito lang ako. Muling nagsalita ang pinunong nakabalabal, Kinnan, kahit nakaranas ka na ng muling pagsilang, matigas pa rin ang ulo mo. Ganito na nga ang sitwasyon, pero babae pa rin ang iniisip mo. Hindi ko maintindihan kung paanong ang isang tulad mong basura ay may kakayahang halos pantay sa kapatid ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng katawan mo sa nakaraang buhay at ng katawang ginagamit ko ngayon. Nabigla si Kinnan at napasigaw, ang katawan na sinaniban ng kaluluwa mula sa ipinintang balat ng halimaw iyon ang katawan ko sa nakaraang buhay. Samantala, hinarap ng pinunong nakabalabal ang mga kasapi mula sa siyam na kataas-taasang kapangyarihan. Ngayon, kayo naman ang susunod. Ngunit mabilis na sumagot ang matandang elder mula sa angka ng liyab, hindi pa natin alam kung sino ang mamamatay sa kamay ng sino. Biglang sumambulat ang apoy sa paligid ng pinuno habang sunod-sunod na umatake ang mga elder ng angka ng liyab. Ngunit tila walang epekto sa kanya ang lahat ng iyon. Malamig siyang nagsalita, ang angka ng liyab ninyo ay tunay ngang pinagpala ng langit. Kung ang 3 paang sagradong liyab ay maililinang hanggang sukdulan, maaari itong maikumpara sa apoy ng immortal na pagbabago, o baka mas makapangyarihan pa. Hindi pa man siya natatapos magsalita, iwiniwas-iwas na ng elder ang kanyang kamay at pinakawalan ang 3 paang sagradong liyab patungo sa kanya. Ngunit kahit tinupok ito ng apoy, hindi man lang nasugatan ang lalaki. Kalma niyang sinabi, pero hindi mo pa ito nalilinang sa perpektong antas, at ginagamit mo na laban sa akin. Napanganga si Meng Jiao. Ni ang 3 paang sagradong liyab ay hindi makasugat sa katawan niya. Mayabang nang umiti ang pinunong nakabalabal. Nakikita mo ba, Kinnan? Ito ang katawan mo sa nakaraang buhay. Tinatawag itong sagradong katawang hindi tinatablan ng anuman, ang pinakamahusay sa sinaunang panahon. Kahit 1/4 lang ng kapangyarihan nito ang nakuha ko, kontento na ako. At dapat pa kitang pasalamatan. Sa isip ni Kinnan, kakaiba. Parang may nararamdaman akong pagtataksil. Gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Ipinag-utos ng elder ng angka ng liyab, kakaiba ang katawan ng taong ito. Kayong 4, gamitin ninyo ang lihim na pamamaraan para ikulong siya. Ako naman ay gagamit ng sining ng immortal para hanapin ang kanyang kahinaan. Sabay-sabay na tumugon ang 4 na elder, masusunod. Pagkatapos, sinabi ng matandang elder sa 2 Zaizun, Lanwang Zaizun, Kintiran Zaizun, bantayan ninyong mabuti ang ikithin ni Gyo. Huwag ninyong hayaang umatake sila ng palihim. Magalang na tumugon si Kinkiran Zaizun, masusunod, elder. Agad namang bumuo ng isang pormasyon ng pagkulong ang 4 na Zaizun mula sa angka ng liyab upang pigilan ang pinunong nakabalabal.
Galit na sinabi ng pinuno ng mga elder, gusto mo kaming tapakan para umangat sa kapangyarihan. Ni sa panaginip. Sa kanyang isipan, hintayin mong lumitaw ang aming ninuno. Titingnan ko kung paano ka mamamatay. Samantala, sa loob ng lupain ng siyam na langit, isang sinag ng dugong pulang liwanag ang lumitaw. Mula rito, isang dambuhalang kamay ang lumabas, kasabay ng isang malakas na tawa, hahaha. Hindi ko inaasahang buhay ka pa pala. Mukhang hindi pa pala patay ang 10 dakilang immortal, at totoo pala ang mga bali-balita na nagbago lang sila ng paraan para manatili sa mundong ito. Kung gayon, sakto. Gusto ko ring malaman kung ano talaga ang nangyari noon. Sana ay maibigay mo sa akin ang kasagutan. Kasabay nito, sa isang madilim na lugar, isang pares ng mga mata ang lumitaw. Pagkatapos, isang pares ng mga matang kulay pula ang dumilat, at isang boses ang umalinggaw-ngaw. 10 dakilang immortal matapos ang napakaraming taon, nagsisimula na pala kayong magpakita ulit. Kahit na sa kasalukuyan kong lakas ay hindi ko kayang galawin ang nilalang na nasa bundok ng walang hanggan, pero hindi ako naniniwalang hindi kita kayang patayin, ikaw na pang-anim sa inyo. Hayaan mong makita ko kung gaano talaga kalakas ang kapangyarihan ng sinaunang ipinagbabawal. Kasabay nito, sa loob ng sekta ng malawak na kalawakan, magalang na sinabi ni kagalang-galang na tagapagtanggol, ngayon, si Kinan ay binihag ng immortal na biglang nagpakita. Guro, ano po ang dapat nating gawin? Sumagot si kagalang-galang na pinuno, ayon sa hula ni Feiyu, makakatakas din agad si Kinan. Magpadala ka agad ng mga tao para sumuporta. Huwag mong hayaang magalaw man lang ng mga hamak na iyon ni isang hibla ng kanyang buhok. Magalang na sumagot ang kagalang-galang na tagapagtanggol, opo, guro. Bumalik tayo sa kinaroroonan ni Kinan. Walang kahirap-hirap na pinahirapan ng pinunong nakabalabal ang mga siyam na langit na pinuno dito. Kalmado niyang sinabi ko na sa inyo, wala kayong magagawa sa akin. Galit na sumagot ang elder ng angkan ng liyab, kahit na lamang ka, sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo rin kami kayang talunin. Ang kailangan lang naming gawin ay patagalin ito hanggang sa dumating ang aming ninuno at tiyak na mapapatay ka namin. Ngunit sumagot ang pinunong nakabalabal, alam ko kung ano ang binabalak ninyo, pero wala na akong oras para makipaglaro sa inyo. Pagkasabi nito, hinigop niya ang bolang kristal na kumukulong kay Kinan papunta sa kanyang kamay. Pagkatapos, binaliwala niya ang elder ng angkan ng liyab at lumipad paalis. Habang nakatingin sa papalayong anino, nagtanong ang elder ng angkan ng liyab, saan ka pupunta? Ngunit nang susundan na sana niya ito, pinigilan siya ng isa pang elder. Teka! Nagpadala na ng mensahe ang angkan. Hintayin na lang natin ang pagdating ng mga nakatatanda bago pumasok. Kung susugod tayo ng padalos-dalos, baka mahulog lang tayo sa patibong ng kalaban. Nang marinig ito, galit na galit ang elder ng angkan ng mga diwata, ngunit pumayag na rin siya. CJ! Samantala, sa loob ng tarangkahan ng langit, umasok na rin ang pinunong nakabalabal. Habang nakakulong sa bolang kristal, nagtanong si Kinan, nasa loob na ba tayo ng tarangkahan ng langit? Nagpatuloy sa pagpasok ng mas malalim ang pinuno. Ang lugar ay mukhang isang wasak na larangan ng digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan niya si Meng Jiao at Kinan mula sa mga bolang kristal. Sinabi niya kay Kinan, ayon sa napag-usapan natin kanina, basta't gawin mo ang isang pabor para sa akin, palalayain kita. Naisip ni Meng Jiao, malinaw na galit ang taong ito kay Kinan, pero bakit hindi pa rin niya ito sinasaktan? Nagtanong si Kinan sa pinunong nakabalabal, sabihin mo muna ng malinaw kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin. At isa pa, maaari mo na bang pakawalan si Qiu Hong? Sumagot ang sumapi sa katawan nito, pakawalan siya. Hindi maaari. Hinihintay ko pang ang mapanood ang pagtatrayduran ninyong dalawa. Tungkol naman sa ipapagawa ko sa iyo, kailangan mong kontrolin ang asul na bulaklak sa iyong isipan para pilitin ang isang bagay na magbukas ng mas maaga.
Kung hindi lang dahil hindi pa hinog ang asul na bulaklak na ito, at hindi maaaring basta-basta agawin, hindi ko hahayaang manatili ang ganitong kayamanan sa loob ng basura mong katawan. Nang marinig ng pinunong nakabalabal na tinawag ni Meng Jiao, si Kinan na basura, agad siyang nagalit at sumagot, sinasabi mong basura siya. Kung gayon, bakit wala kang holam batch na mayroon ang sinasabi mong basura? Inaamin mo bang mas hamak ka pa sa isang basura? Sumagot ang pinunong nakabalabal, pagdating sa muling pagsilang, totoo ngang mas hamak ako sa kanya. Tutal, sa nakaraang buhay ng basurang ito, siya ay isang binatad. Dito, bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig, iniisip sa sarili, muntik ko nang masabi. Muling nagtanong si Meng Jiao, itong holam batch, ano ba talaga iyan? Naisip naman ni Kinan, sa inaasta niya, siguradong hindi niya sasabihin sa akin ang tungkol sa nakaraan kong buhay. Sumagot ang pinunong nakabalabal, walang problema kung sasabihin ko sa iyo. Ang bulaklak na ito ay kaugnay ng Van Fap Batsamthanda. Mayroon itong isang napaka-espesyal na kakayahan, at ang kakayahang ito ang nagluklok sa Van Fap Batsamthanda sa trono bilang pinakamahusay na pangangatawan noong sinaunang panahon. Ang kaso nga lang, hindi ipinamana sa iyo ng kapatid ko ang Kung Du Vuchu. Kung hindi, sa tulong ng kapangyarihan nito, unti-unti mo sanang mararating ang perpektong estado na hindi pa kailanman nakikita. Sa kanyang isipan, idinugtong niya, kung hindi lang para makuha ang Kung Du Vuchu, hindi kita hahayaang mabuhay. Naisip ni Kinan, mukhang hindi pa niya alam na nasa akin ang Kung Du Vuchu. Nagpatuloy ang pinunong nakabalabal, sige na, tama na ang satsat. Ngayon, papasok tayo sa mas malalim na bahagi. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at hinila silang dalawa. Kung wala ako rito, sa antas ng lakas ninyong dalawa, hinding-hindi kayo basta-basta makakapasok ng malalim sa lugar na ito. Sa isang iglap lang, sina Kinan at Meng Jiao ay kinalagkad na ng lalaki at lumipad pa itaas. Hindi malaman kung gaano katagal silang lumipad hanggang sa makarating sila sa isang templo. Sa pintuan nito, nakaukit ang dalawang salitang, Igyen. Dito, huminto ang pinunong nakabalabal. Sa harapan ni Kinan, isang grupo ng mga tao ang nakaluhod at sumasamba sa pintuan. Lahat sila ay nakabalabal at nakaitim. Nagulat si Kinan sa kanyang nakita. Sinabi ng pinunong nakabalabal kay Kinan, ngayon, pumunta ka sa pintuan na iyon, umupo ka ng nakadekwatro, at huwag kang makialam sa kahit ano. At isa pa, paalala lang na bayaran na kita. Kaya mas mabuting huwag kang magtangka ng kahit ano, kung hindi, papatayin ko ang babaeng kasama mo. Walang emosyong sumagot si Kinan, alam ko. Pagkatapos, pumunta si Kinan sa isang sulok at nagsimulang umupo. Lihim siyang nakipag-usap sa kanyang kasama, Feiyu, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sumagot si Empress Feiyu sa isang pangusap, sa pagpasok sa Tien, muli kang mabubuhay. Dinala ka niya rito, malamang para muling isadula ang nangyari noon. Sundin mo lang ang sinasabi niya. Dahil dito, nanatiling kalmado si Kinan at naisip, kung gayon, susundin ko na lang ang sinabi ni Empress Feiyu. Pagkatapos ng ilang libong paghinga, ang grupo ay patuloy pa ring nakaluhod at sumasamba sa pintuan na may nakasulat na Higgins. Dito, sinabi ni Meng Jiao kay Kinan, malaki pala ang silbi ng holam batch mo, ano? Nagawa nitong gisingin ng maaga ang Higgins den Idman. Dahil din ba rito kaya nagkaroon ng reaksyon ang aking kuweba noon? Tumango si Kinan bilang kumpirmasyon. Nang marinig ang sagot, naisip ni Meng Jiao, kung gayon, sa susunod, dadalhin kita sa isang mas magandang lugar. Nabigla ang pinunong nakabalabal at napasigaw, Gih. Tumingala siya sa langit at nagtanong, ang bilis namang dumating ng Taiki Tsibi, sinaunang ipinagbabawal. Nagulat si Meng Jiao at nagtanong, may alitan ka rin sa Taiki Tsibi. Sumingit din si Kinan, ano ba talaga ang pinagmulan ng Taiki Tsibi na iyan? Naiinis na sumagot ang pinunong nakabalabal, ang dami ninyong tanong.
Dahil ginising ninyo ang ikienth de Ignas, sige na, sa kabutihang loob ko, sasabihin ko sa inyo. Bagamat kaming TE ay C18, 10 dakilang immortal, ay hindi nabibilang sa iisang panigdi. Ngunit ang sinaunang ipinagbabawal ay mortal naming kaaway. Tungkol naman sa pinagmulan nito, wala namang dapat pag-usapan. Isa lang siyang aso na magaling tumahol at basta-basta na lang nangangagat ng tao, sa ilalim ng kapangyarihan ni Tiden. Nang marinig ito, nagulat si Kinan at lumingon para lihim na tanungin si Meng Jiao, sino naman itong si Tidens? Naguguluhang sumagot si Meng Jiao, ngayon ko lang din narinig ang pangalang iyan. Nang makita ang pagtataka sa mukha ng dalawa, ipinaalala ng pinunong nakabalabal, ang pag-ira ni Tidegi ay hindi isang lihim na maaari ninyong malaman sa inyong kasalukuyang antas. Pagkatapos, inihagis niya kay Kinan ang isang pirasong jade at sinabi, ito ang mapapalabas. Kung ayaw ninyong mamatay, sundin ninyo ng maayos ang mapa. Hinawakan ni Kinan ang mapa at sinabi kay Meng Jiao, tara na. Sa kanyang isipan, ang pinakamahalaga ngayon ay umalis muna sa Liu He Forbidden Zone at iligtas sina Princess Miao Miao at Jiang Bilan. Habang nakatingin sa dalawang nagmamadaling umalis, nanatili lang na nakatayo ang pinuno. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa kanyang tabi. Ito ang pinuno ng Fichtayan Kogyao. Nagtanong siya sa pinunong nakabalabal, sigurado ka bang ang nasa likod ng Etienne's Dead na ito ay kayang muling isadula ang malaking digmaan noon? Sumagot ang pinunong nakabalabal, kung alam mo rin ang tungkol sa malaking digmaan noon, sa tingin mo, mayroon bang anumang bagay sa buong siyam na langit na Xianyu na may karapatang muling isadula iyon? Ang gusto ninyo ay ang death din, lamparan ng kaluluwa. Tinitiyak kong mahahanap ko ang kinaroroonan nito. Sumagot ang pinuno ng Fichtayan Kogyao, sana nga. Ang Fichtayan Kogyao namin ay ayaw pang makipag-away sa isang C18 immortal. Bigla, isang malakas na pagyanig ang narinig mula sa kalangitan. Isang grupo ng mga kalansay ang lumitaw at sumigaw, mga natitirang labi na tulad ninyo. Wala nang lugar para sa inyo sa mundong ito. Pagkatapos, iwinasiwas ng pinunong kalansay ang kanyang kamay patungo sa pinunong nakabalabal at nagtanong, bakit buhay pa kayo sa mundong ito? Nagulat ang pinuno ng Fichtayan Kogyao at nagtanong, bakit ang bilis dumating ng Thai Kitsenye? Iwinasiwas ng pinunong nakabalabal ang kanyang kamay at sinabi, ang unang bagay na dapat ninyong gawin bilang isang masunuring aso. Dito, hinampas niya ng malakas ang mga kalansay sa ere at naiinis na nagpatuloy, ay huwag basta-basta tumahol at mangagat kung saan-saan. Pagkasabi nito, ilang sinag ng espada ang bumagsak mula sa langit, at isang boses ang muling narinig, pinatay mo ang mga tao mula sa aming angkan. Ngayon, nandito kami para maningil sa utang na iyan. Gumawa ng isang hand seal ang pinunong nakabalabal at sinabi, sakto ang dating ninyo. May hawak na siyang bola ng kidlat sa kanyang kamay at nagpatuloy, sakto, may inihanda akong malaking regalo para sa inyo. Napahanga si Meng Jiao, ang isang Executive CE, Master of the Dao Realm, ay tunay ngang hindi pangkaraniwan. Naisip naman ni Kinan, kaya pala, ang susunod na antas pagkatapos ng siyam na langit na si Zaizun ay ang Executive. Hinikayat ni Meng Jiao si Kinan, samantalahin natin ito at umalis na tayo agad. Ang isang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa Master Realm ay nakakatakot. Kahit katiting lang natamaan tayo, malaking problema na. Bigla, ang puso ng paghihimagsik sa loob ni Kinan ay biglang nag-react. Hinawakan ni Kinan ang kanyang dibdib at naisip, anong nangyayari? Bakit biglang nag-react ang demonyong puso sa loob ko? Tiningnan ni Meng Jiao si Kinan na may pag-aalala at tinawag, Kinan. Naisip ni Kinan, biglang nag-react ang demonyong enerhiya. Posible kayang ang puntod na binanggit ni Linglanlan noon ay malapit lang dito. Bigla, isang boses ang umalingaw sa kanyang isipan, Kinan, kailangan mong puntahan ang puntod na iyon. May kutob ako ngayon na ang nakaraang buhay mo ay posibleng hindi ang sinasabi ng ipinintang balat ng halimaw.
Nang marinig ito ni Kinnan, naramdaman niyang may punto ito. Kaya sumang-ayon siya, sige, pupunta ako. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi kay Meng Jiao, kailangan kong pumunta sa isang lugar ngayon. Maaari ka nang mauna. Diretsahang tumanggi si Meng Jiao, ang lugar na gustong puntahan ng aking munting asawa, kahit pa ito ay isang bundok ng mga espada o dagat ng apoy, sasamahan kita.